everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung karugtong ng mga pahayag ni Ms. Grandy sa naging interview ni Atty. Libayan sa kanya. Marami pa rin siya na ipahayag na damdamin niya sa kanyang ama at kung paano ba niya naramdamang i-treat siya ng kanyang sariling ama. Pero nung pumunta ako sa AU, yung nickname ng mga kaklase ko sa akin sa AU, Toothpick, kasi masyado akong malnourished. So yun ang sabi nila sa akin, Toothpick. Pero hindi maganda, hindi na magandang nickname. Talagang meron undertone na hindi maganda. It's a form of name calling. Ginagamit niyo po ba yung last name na Tulfo? Hindi, pinalitan ko na. Pinalitan niyo na. So, when you were in school, never niyo po ginamit yung last name na Tulfo. You were just using your mom's name. Oh, sorry. Nung sa Pilipinas ako hanggang sa US, ginamit kong Tulfo. So, pinalitan ko lang yung pangalan ko the last time I saw Rafi. So, the last time I saw Rafi, mga 2008 ata, pinalitan ko na yung pangalan ko. Bakit niyo ho pinalitan yung pangalan niyo? Kasi kinuha ko ang pangalan ng tunay na ama ko, si Joe Pearson. Yun ang sasabihin ko. Joe Pearson. So, parang homage ko sa kanya kasi siyang nagpalaki sa akin. At saka 2008, may isip na ako, may edad na ako. So, I think that's when I really saw what my father, Rafi, is just a father, right? He's genetic material. What he was like. So, naalala ko na kailangan ko ng tulong sa kanya sa college. So, tumawag ko sa kanya. Sa 2008, meron naman siyang kaya, pero pinalitan ng numero niya sa akin. Tawag ako ng tawag, hindi ko siya makatawag. So after that, everything just hit me in the face that he's not a real father. He's never going to be. Sinabi niya na noong 2008, doon niya na-realize kung anong klaseng ama si Senator Rafi Tulfo sa kanya. Sa kanyang pakiramdam ay mas naging ama pa si Mr. Pearson na siya nagtaguyod ng pag-aaral niya. Just imagine, 13 years old ay nakilala niya na si Senator Rafi Tulfo. Pero lumalabas sa kwento ni Ms. Grandy na yung kanyang pag-aaral ay si Mr. Pearson ang siyang tumulong para siya makapagtapos ng pag-aaral. Bakit kaya hindi siya natulungan ni Senator Rafi Tulfo nung siya ay nag-aaral? At sabi nga niya, 13 years old pa lang, ay magkakilala na sila at nagkakasama na sila pag siya ay pumupunta sa Pilipinas. Samantalang nabanggit niya na ang kanyang ama, si Senator Rafi Tulfo, ay may maganda ng trabaho at pinagkakakitaan. Nais ko po magbigay ng statement tungkol po doon sa taong naghain po sa akin ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kahapon. Siya po ay si Mrs. Julieta Lico Pearson. Ito po yung kanyang litrato. Asawa po siya nito na si Mr. Arthur Joseph Pearson. Now, kasal po itong si Arthur Joseph at saka si Julieta Lico Pearson. Sila po ay nakasal sapagkat si Julieta Lico po, bago siyang magsama nila ni Mr. Pearson, nag-file siya ng presumptive death para sa akin. Palitawin na ako po'y yumauna para sila po ay pwede na magpakasal ng dalawa at para si Julieta po ay makapunta na sa Amerika. At yun na nga po, yung kanya pong ipinail na presumptive death para sa akin ay napruba naman po ng korte dito sa Pilipinas kung kaya natuloy po yung kasal nila ni Mr. Arthur Joseph Pearson. Sila pong dalawa ay nakatira ngayon sa barangay Tinang Concepcion, Tarlac. Nung ako po ay isa palang struggling broadcaster o naghikahos na mamamahayag, maraming taon nang nakararaan, I reached out to my daughter with her. At nakita po kami ng aking anak sa kanya at ako po ay nagbigay ng tulong, pinansyal at mga regalo. At nagkaroon po kami ng mga panahon na yon ng understanding ni Julieta Lico Pearson. At that time po, siya ay Mrs. Pearson na. This was many years ago. Ang understanding po namin ay wala ng pakialamanan, magkanya-kanya naman kaming buhay sapagkat siya po ay kasal na.
Kasi meron ho siyang sinasabi sa kanyang programa when you reached out to him daw when you were supposed to get married or when about to get married, sorry, when you were about to get married daw po. Parang he tried to reach out to you daw, kaya lang daw po ayaw daw po ibigay nung mga relatives nyo po, even your mother, yung number nyo po, dahil magbibigay daw po siya ng $10,000 sa inyong kasal. Is there any truth to that po? Kasi yun po yung kanyang nilalabas sa kanyang palabas na Raffy Tulfo in Action. Hindi totoo yan. Thank you for bringing that up and asking that because I want to set the record straight. Hindi totoo yan po. First of all, na-meet niya ako sa 1997, di ba? So, as I said earlier, I've visited the Philippines a handful of times, maybe 5 times throughout that time. So, I'll see him, I'll come for 3 weeks. I'll see him about 5 times, 4 to 5 times in those 3 weeks. So, each time, nawawala yung numero ko, nawawala yung email ko, nawawala yung address ko. Napag-usapan nila yung sinasabi ni Senator Raffy Tulfo na nag-try ang kanyang ama na hanapin siya bago to ikasal upang ibigay daw ang $10,000 bilang regalo. Pero ito ay pinasinungalingan ni Miss Grandy. Hindi daw yun totoo. Dahil nga doon sa mga pagkakataon na siya na mismo ang nagbibigay ng mga contact numbers niya, pero 5 beses daw din nawawala. Kumbaga, hindi iniingatan ni Senator Raffy Tulfo yung mga detalye para siya makontak kung totoong nawawala. Kasi ang pakiramdam na rito ni Miss Grandy, binobola na lang siya ng kanyang ama. Dahil kung totoo daw na siya ay mahal at namimiss, gagawa ito talaga ng paraan upang ma-reach out siya. Lalong-lalo na, ikakasal siya. Bakit kaya nga hindi nakagawa ng paraan si Senator Raffy Tulfo? Samantalang marami naman siyang koneksyon. Kung saan siya pwedeng mahanap, matawagan man lang. Time. Kasi kung nasa Pilipinas ako, he's always saying, oh, I've missed you, I love you, mahal kita, blood is thicker than water, ganon. Binobola ako, di ba? Pero as soon as I go back to America, walang birthday cards, walang Christmas cards, walang phone calls, wala. Basta nawawala. Pero every time I go back sa Pilipinas, I forgive him kasi in my head, maybe I did something wrong. Baka nagkamali ako. So in my head, I thought I'll just be a better daughter this time around. I won't make him upset. I'll be perfect. So, masyadong masakit na yun ang inisip ko. So, kung sinabi niya na he can't get a hold of me, I don't understand because how has he not, in today's technologically driven world, hindi ko naintindihan bakit nawala niyang address, phone, at saka email ko na more than 5 times. And nito palang panahon na ito na nasa murang edad siya, iniisip niya na kaya siguro hindi nakikipag-usap sa kanyang ama ay malamang na siya ang may mali, siya ang may kasalanan. Just imagine, isang bata nag-iisip na hindi siya kinakausap ng kanyang ama dahil malamang siya ang may mali. Napaka-traumatic na experience ito sa isang batang katulad niya. Saka, ang mas masakit doon, malayo sila. Hindi sila nakakapag-usap. Hindi niya alam kung ano naiisip ng kanyang ama kung bakit hindi siya kinakausap. Hindi niya batid kung bakit hindi siya kinakausap. Ito sa pahayag na ito ay nagtataka talaga si Miss Grandy kung bakit yung means of communication, yung contact numbers, kung papaano siya makakausap at ma-reach out ng kanyang ama, ay palaging nawawala. Sinasadya ba? Pero nung bata siya, minsan,
Iniisip niya, bakit palaging nawawala? Para umiwas ba ito sa pagbibigay ng suporta? Malamang yun din ang iniisip ni Miss Grandy nung kabataan niya. Kasi nga naman, kung talagang mahalaga sa iyo ang isang tao, ang lahat ng paraan para siya makausap, makasama, ay gagawin mo. At yung pinakaimportanting data o detalye upang siya ay makausap, hindi ito basta mawawala. Pagkakaingatan mo ito. At kung mawala man, hahanap ka ng paraan upang siya ay ma-reach out ulit. Sa mga pagkakataong aalis na si Miss Grandy ng Pilipinas, nagtataka siya bakit wala man lang tawag, wala man lang pag-attempt mula sa kanyang sariling ama na makausap siya. Nakakataka nga naman, hindi ba? Lalo na sa murang isip niya na 13 anyos. Kapanipaniwala naman yung sinasabi ni Miss Grandy. Dahil nabanggit niya na mayroon siyang kamag-anak dito sa Pilipinas na maaaring makausap ni Senator Raffy Tulfo noong mga panahon na yon para malaman niya kung paano siya muling matatawagan. Siyempre, naghintay siya. Pero habang siya ay nasa ibang bansa, walang nangyaring komunikasyon sa pagitan nilang mag-ama. Paano niya nakakayanan ang bigat ng pag-iisip na sarili niyang ama, hindi man lang siya kinakamusta? And to tell you the truth, Attorney Libayan, Apo. yung Facebook ko, private na private. Talagang lockdown yon. You cannot find me. Kung hanapin mo ako sa Facebook, hindi mo ako mahahanap. Yung litrato ko, hindi ang mukha ko kasi talagang gusto kong privacy ko. So, na-surprise ako sa, I think it was 2000, when was it? 2019? So, it was when I was after my marriage. Nakita kong email sa Facebook ko galing kay Ralph. Sinabi Sino niya, po si Ralph? Ralph Tulfo, anak ni Raffy. Okay, yung kanyang anak po. Sige po. Sinabi niya, hey, I'm using Ralph's Facebook because I don't have Facebook. So your mother, something along that, I can pull it up later, but your mother is trying to tarnish my reputation. Can you please talk to her? Something along that line. So hindi ko naintindihan na paano niyang nakuha ang Facebook ko. Lockdown na lockdown ang account ko. Pero sinabi nga ni Miss Grandy, nakakapagtaka na hindi siya makontak. Sa 5 pagkakataon na binigay niya ang kanyang contact numbers, lagi nawawala. Pero noong 2019, nung nagkakaroon na ng kasuhan, nag-file ng kaso ang kanyang ina laban kay Senator Raffy Tulfo, na-contact daw siya ni Senator Raffy Tulfo gamit ang account ni Ralph. At doon nag-email at pinakikiusapan na kausapin ang kanyang ina na si Miss Julie Licop na huwag nang gumawa ng eksena. Ang sabi niya, mahirap siya makontak through Facebook. Pero bakit nakaya ni Senator Raffy Tulfo na mahanap siya? So doon pa lang, nagtataka siya. Bakit noong mga unang mga taon na lagi nawawala yung contact numbers niya, hindi siya hinahanap? Pero nung nalalagay na sa alanganin si Senator Raffy Tulfo, agad-agad siyang nakontak kahit na mahirap makontak si Miss Grandy sa Facebook. So dito, pinapakita ni Senator Raffy Tulfo na kaya pala naman niyang hanapin ang kanyang anak kung gusto niya. So, well, alam niyo ho kasi marami naman siyang researchers eh. Okay, so that only says na kaya nga tulad ng laging sinasabi ni Raffy Tulfo, kung gusto may paraan. Well, he is a very powerful person and he has a lot of people working under him. Most definitely he can do that. Kaya I feel you po nung sinabi nyo na more than 5 times he lost all your contact details, email, phone, tsaka social media. Pag gusto nga may paraan. So, well,
I'm sorry to hear that na ganyan ho kayo dininay. Pero in relation to the money offerings po na sinasabi niya na he was supposed to give you 10,000, can we set the record straight din po if you can make clear to people kung paano ho kayo sinuportahan ni Raffy Tulfo? Hindi niya ako sinuportahan. Oh, teka. Kung sasabihin mo na sinuportahan niya ako nung binibigyan ako ng shopping money kasi kasama ang girlfriend, so gusto niya ng one-on-one time sa girlfriend, bibigyan ako ng pera para mag-shopping ako, yun, sinuportahan niya yung shopping habit ko. Mhm. So if maalala niyo po kaya parang all your life kung magkano po siguro yung naibigay sa inyo, approximation of the money that Raffy Tulfo gave to you. So puro shopping money lang? Shopping money lang po kung nasa Pilipinas ako lang kasama ng Magkano po girlfriend. yung binibigay niya? Siguro each time I-visit, bibigyan ako ng $2,000 to $3,000 siguro. $2,000 to $3,000. So So kung you mga went 5 here, times, mga 15,000 siguro. so mga $15,000 po yung nakuha nyo sa kanya na pera in your lifetime. Tama po. Napag-usapan din ng support. So, hindi daw nagbibigay ng support? Hindi nga siya pinag-aral ng kanyang sariling ama si Senator Raffy Tulfo. Pero, kung iisipin daw at ikukonsidera yung mga binibigay na pang shopping sa kanya kapag siya ay nasa Pilipinas, kung ikukonsider daw yun na support, masasabi niyang support yun. Pero, yun ay pang shopping lamang. At habang kasama ni Senator Raffy Tulfo, yung kanyang girlfriend. Kumbaga, support ba to? O suhol para tumahimik siya? Para hindi siya magsabi ng katotohanan na may kasama siyang girlfriend. Dahil nabibigyan siya ng pera, pero dapat ang kondisyon, nandyan yung girlfriend niya. A better question. Do you watch your dad sa Raffy Tulfo in action? Hindi po. Kasi, How about in the Senate po? Do you watch him? hindi po. I prefer not to be involved or see what he's doing. Ngayon po itong kasi marami siyang claims tungkol sa nanay niyo ho. If you don't know anything about it and if you haven't watched it, maybe I will not ask na, pero I'll ask your permission then if you are willing to talk about it. Yung mga claims ho ni Raffy Tulfo sa inyong nanay na si Miss Julie po. Do you know anything about the claims of Raffy Tulfo sa mga ginagawa ho ng nanay nyo? Teka po. Meron clip na that was sent to me about he was on his show and he said my mother is extorting him. Yun ba? Yes, tama po. Oho. Dumating po yung time, this was last year, December, na napag-alaman kong ikakasal na po yung aking anak sa kanya. Kinausap ko po yung mga kamag-anak niya para hingin po yung bagong number ng anak ko upang ako po yung makapagbigay ng tulong sa kasal. $10,000 as a matter of fact. Pero tumanggi po silang ibigay yung number ng bata. Nakausap ko po yung isa sa mga kamag-anak niya, ayaw ibigay. Maging si Julieta Lico Pearson, ayaw din po ibigay ang number ng anak ko. One day, ito pong si Mrs. Julieta Lico Pearson ay nag-request na makipagkita sa akin at pinaunlakan ko naman po sa isang restaurant sa Quezon City. Yung pala, ang reason ng kanyang pagkipagkita sa akin upang humingi ng 25 million pesos. On top of that, gusto niya po ay yung kalahating buwan na sweldo ko kada buwan, ibibigay ko po sa kanya. One more time, 25 million pesos plus half of my salary dito po sa TV5 every single month. Tumanggi po ako. Then sabi niya, siya po ay mag-alboroto at sisiraan niya po ako sa media kapag hindi po ako pumayag. At sinabihan ko siya, hindi ako mag-give in sa blackmail at extortion. Kung ako'y bibigay ng pera, yun po ay para sa bata, hindi para sa kanya. Sapagkat ang gusto niya po mangyari, gusto raw po niya mabuhay na marangya, kaya kailangan daw niya po ng perang iyon. Tinanggihan ko po siya. Nagbigay po siya ng taning. And that was before election this year. Pagkatapos po ng halalan, ako po ay nakatanggap ng liham, final demand letter galing po sa kanyang abogado na si Attorney Lefrendo M. Gonzales.
Dito po sa final demand letter, ayan po, 10-0. 100 million pesos na pong hinihingi. Take note, 100 million. Bilangin niyo po yung mga zero dyan. 10-0 yan. At spelled out, 100 million pesos. At dito po sa ibaba, nakalagay, they hope na ibibigay ko po yung demand na 100 million dahil kung hindi, ako po ay malalagay sa isang embarrassment. Ayan po. At tinupad nga po nila yung kanilang banta. Sa mga tao na nakakilala po sa akin, lalo sa akin mga followers, hindi po ako madamot na tao. Pero, hindi po ako kumukonsinti sa anumang uri ng blackmail at extortion. Ito po ay plain and simple extortion. Gusto niya pong mag-extort ng pera para gumanda raw po ang buhay na nilang mag-asawa. Sabi ko sa kanya, kung ako ay magbibigay ng pera, yun ay para sa anak ko. Hindi ako magbibigay ng pera para sa iyo. At kung meron man akong 25 million doon sa initial request niya, hindi ako bibigay na kahit 5 duling sa iyo dahil ikaw ay nagbabanta. Bagkus, ibibigay ko na lang po yun sa mga mahirap nating kababayan na pupunta po dito sa amin para humingi ng tulong sa aming action center. So you've seen that clip po? Yes, I have. What can you say about that po? Talagang I'm shocked kasi shocked ako kasi number one, hindi naman totoo. Number two, pinakita yung mukha ng nanay at dad ko sa TV. At saka yung lugar nila, like invasion ng privacy, and complete use of power, abuse of power, yung inisip ko nung ginawa na niya yun. Kasi ang nanay at saka dad ko, wala silang platform na kagaya niya. Yes. Yes. So, lahat ng ginagawa niya, reframing, di ba? So, putol-putol, like ang mga information na linalagay niya, and reframing ang information na linalagay niya. So, total abuse of power kasi ang nanay at saka dad ko, wala silang power na pwedeng that people will hear what they have to say, their side of the story. Totoo daw, na kapag ka nasa camera, maraming natutulungan ng kanyang ama. Kaya lang, yung mga nakikita nila, parang reframing. Kumbaga, kung ano lang yung gustong ipakita sa publiko, yun lang ang ilalagay sa programa. Kaya, yung buong katotohanan, hindi nakikita. Kumbaga, pag reframing, edited. Kung anong nais ipalabas, kung ano ang maganda sa mata ng tao, yun lang ang ipapalabas. Lumalabas dito na yung mga nakikita sa programa ng kanyang ama, hindi lahat katotohanan. Tama, tama po. I agree with you. Kasi are you aware po na in social media your dad has 27 million subscribers in YouTube and he is the most famous YouTuber here in the Philippines? Opo, alam ko yon, pero I don't search that info myself. I have that information sent to me. Medyo alam ko anong ginagawa niya kasi ang mga pamilya ko, binibigyan ako ng mga information, pero hindi ko hinahanap ng sarili ko ang information niya. Yeah, I understand ho kung bakit ganun yung gusto nyong mangyari. Ngayon po, speaking of popular personalities, are you aware din po na yung mga kapatid ni Raffy Tulfo ay popular personalities rin dito sa Pilipinas? Opo, dati nung na-meet ko siya una, si Mon mas popular ata kaysa sa kanya. Si Mon at saka si Erwin. Si Ben Conte. So I think when I first met him, Raffy wasn't as big as Mon Erwin. Maybe he was bigger than Ben at the time. So ito po, where did you meet them? Can you remember po what was the year when you met your titos, the Tulfo brothers?
To be honest, I can't remember the exact year. It might be the first time that I was in the Philippines. So, kung tama, 2007 yon. Yung na-remember ko lang, we went to a fancy restaurant, a private room. So, there was a specific private room sa restaurant. So, it was just my uncles and my father and their girlfriends. So, dinala yung lahat ng girlfriends nila. Walang nagdala ng asawa. Girlfriends lang ang na-meet ko. Nakilala niya yung mga tiyo niya sa parte ni Senator Raffy Tulfo, pero nung nag-meet sila, hindi mga asawa daw ang kasama, kundi mga girlfriends. So, yung ibang kapatid ni Senator Raffy Tulfo na kasama nila, mahirap husgahan kasi hindi natin alam kung mga binata sila noong mga panahon na yon. Pero, hindi maiiwasang mahusgahan dito si Senator Raffy Tulfo dahil alam ni Miss Grandy na noong panahon na yon, meron siyang ibang kasama. At yan ay si Miss Jocelyn Puwa. At kasal pa nga itong kanyang ama sa kanyang ina. Pero si Senator Raffy Tulfo may kasamang girlfriend. Tama ba yun na ipakita mo sa anak mo na mayroon kang ibang karelasyon? Sabi nga natin, hindi ayos yun. Tandaan natin may kasabihan, ang ginagawa ng matanda, tama sa mata ng mga bata. Pakaisipin natin itong mabuti. Bakit sa mga girlfriends lang pinapakilala si Miss Grandy? Bakit hindi sa isang family get-together na nandoon ang buong angkan ng Tulfo? Ikinakahiya ba si Miss Grandy? Itinatago ba siya? Hindi niya kayang ilantad na anak niya si Miss Grandy. Sa publiko? Sa pamilya niya? Parang tago. Sana hindi ganon. Sana mali yung basa ko. Pero ang dating kasi, hindi sa lehitimong pamilya ng mga Tulfo ipinakilala si Miss Grandy. Ito naman ay ayon sa kwento ni Miss Grandy. Kung sino pa talaga yung lehitimong anak, siya pang lumalabas na takot ilantad. Kayo po, ano sa pakiramdam nyo? Bakit hindi sa buong pamilya ng Tulfo ipinakilala si Miss Grandy? Hindi kasi nabanggit ni Miss Grandy na nakilala niya yung buong pamilya ng mga Tulfo. That was my first time, and again, I was young, so excited ako na meet kong si Tito Mon, diba? Sikat siya, so excited ako na meet ko si Tito Mon, si Tito Erwin, at saka yung mga girlfriends nila. Pero nung panahon na ito, you are aware po nakasal sila lahat? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kasal sila. Pero kasi pinakilala lang girlfriend. So, ang isip ko, baka may asawa kasi sabi girlfriend. Kasi yung isip ko nung bata ako, kung gwapo sila lahat, mayaman sila, syempre may asawa na, di ba? So, tapos pinapakilala lang girlfriend. At saka kung kasama yung girlfriend ng tatay ko, kasi alam ko, ang tatay ko, kasama niya si Jocelyn. So, bakit isasama ang girlfriend niya, hindi Jocelyn, kung yung mga ibang babae ay asawa? Diba? Dapat Jocelyn, dapat hindi yung girlfriend. Yes. Itong mga Tulfo brothers, ilang beses nyo nakasalamuha o na-meet? Isang beses lang po ba? Isang beses lang, pero si Tito Ben, nakita ko siya na naman, nakalimutan ko yung date. Siguro mga 18 ako. Galit na galit ako sa tatay ko. So, nasa Pilipinas ako. So, I asked my Tito Dick kung pwede niyang, if he could have me meet Tito Ben. So, he got me a meeting to meet with Tito Ben. Galit ako kasi nawala na naman ang tatay ko. Nawala na naman ang telepono ko, nawala naman ang email ko. So, I didn't want to see my father. I didn't want to see Raffy that year. So I went to Tito Ben, and Tito Ben urged me to murahin si Raffy for neglecting me, diba?
Lumalabas dito sa kwento niya na kahit si Tito Ben ay hindi gusto yung inaasa ni Senator Raffy Tulfo sa pagiging negligent father niya. Siguro naman hanggang ngayon, tutol pa rin si Tito Ben sa ganitong klaseng pagiging negligent father. Ano kaya magiging reaction niya kung madidinig at mapapanood niya itong mga nasisiwalat ng kanyang pamangking si Miss Grandy? Ano kaya mararamdaman ni Tito Ben kapag napanood niya itong mga isiniwalat? Kapag napanood at nadinig niya itong mga isiniwalat ni Miss Grandy tungkol sa kanyang amang si Senator Raffy Tulfo? So, I think Tito Ben might have called Raffy because later that evening, I got a phone call. Walang telepono ng tita ko. I was staying at my tita Sally's at the Palenque area in Las Piñas, so they didn't have a telephone. So it was one of the neighbors had the telephone. They called there, and it was my father saying he wanted to meet me and take me out. So we met at the Shangri-La Hotel, and apologetic siya, really apologetic. Okay. He was apologizing. He told me he missed me, na mahal niya ako, ganon. And he'll make it up to me whatever I wanted. Kung gusto ko ng bodyguards with a car to go shopping, if I wanted a condo, or he was making all kinds of promises to me kung anong gusto ko. So again, I forgave him at that time. Yeah. Pero about these promises that he made, meron po bang nangyari dun sa mga promises na prinamis niya sa inyo yan? Yung mga condo, yung mga sasakyan na yan? Wala po. Wala. Siguro that's the year na pumunta kami sa Lizelle. Sorry? Pumunta kami sa Boracay, dinala ang girlfriend, Lizelle, sa Boracay. Kaming tatlo, pumunta sa Boracay. Kasi yun atang sinabi ko sa kanya gusto kong gawin. So, dinala kaming tatlo sa Boracay kasama si Lizelle. Remember, sinabi nga niya na nagyaya siya papuntang Boracay? Napayagan naman siya. Nag-agree naman si Senator Raffy Tulfo na magpunta sa Boracay. Pero hindi sila magkasama, hindi sila nag-solo bilang mag-ama. Hindi nila na-enjoy yung sarili nila bilang mag-ama. Dahil may kasama daw girlfriend. Ito si Senator Raffy Tulfo. So, dahil may kasama daw girlfriend, ito si Senator Raffy Tulfo. Yung pagsama-sama kaya sa kanya ni Senator Raffy Tulfo, inibigay siya ng pan-shopping, dinadala siya sa mall. Ang tanong niya, totoo kaya yun? Na siya yung dahilan para sila mamasyal? O dahil meron lang isang imimit na girlfriend? At ang pagtatagpo na yon ng kanyang girlfriend ay hindi dapat malaman ni Miss Jocelyn Pua. Hindi ito financial support na matatawag. Kung hindi suhol para tumahimik si Miss Grandy sa kanyang mga nakikita. Kaya ano ang nangyayari sa kanya? Tuwing nasa Pilipinas siya, ang kilos niya ay dapat na may approval ng kanyang ama. Kumaga dapat wala siyang gawing mali para tanggapin siya. Kaya tuloy, kahit alam niya na mali ang ginagawa ng kanyang ama, na makipagrelasyon sa iba kahit siya ay may asawa na, hindi niya magawang magsumbong dahil dapat kakampi niya ang tatay niya. Dapat hindi magalit sa kanya ang tatay niya. Kaya dahil doon, nagagamit siya ng ama upang makatakas sa kanyang kapartner na si Congresswoman Jocelyn Pua. Yan ay ayon kay Miss Grandy. Nagagamit siya. Yung kamusmusan niya, nagagamit para itong batang ito hindi magsumbong dahil kapag nagsumbong siya, ang pakiramdam niya, magagalit sa kanya ang kanyang ama at yun ang ayaw niya. Gusto niya lagi siyang approve sa kanyang ama. Dahil matagal nga naman silang hindi nakikita. Matagal silang hindi nagkakasama. Ditong panahon na ito, are you aware kung meron hong anak yung daddy nyo, si
Rafi po na kay Lizelle? Na-meet ko ang anak ni Lizelle, si Chelsea. She introduced her to me and nagalit ang tatay ko na bakit pina-introduce si Chelsea sa akin. But it was already done. Lizelle brought Chelsea. I think we were at the mall. Pero yes, I'm aware of Chelsea. Na-meet ko siya nung bata pa siya, baby, di ba? Pero hindi ko na-meet si Ralph or Maricel. Sino po ang alam niyong tatay po ni Chelsea? Rafi. Maliban sa kanyang mga anak na kinikilala ngayon, meron pang isang bata. Chelsea ang pangalan na anak daw ni Senator Rafi Tulfo kay Miss Lizelle. Naranasan din niya kaya itong naranasan ni Miss Grandy? Nilantad kaya niya ito sa publiko na may anak siyang iba? Na may anak siya sa ibang babae? Kung ang pagsasama nila ni Lizelle ay nagbunga nga ng isang anak, wala namang kasalanan yung anak. Dapat siguro, itaguyod na lang kung anong pangangailangan ng bata. Huwag sanang itago, maging proud sa bata, at ipakilala din sa kanyang ibang mga kapatid. Si Rafi Tulfo din po. Ngayon po, itong binanggit nyo po, si Ralph tsaka si Maricel po. Sila po, kaninong anak po ito? As far as I know, Rafi Tulfo. Rafi Tulfo. Doon ho po, ito ho ba yung kay Jocelyn Puwa, yung congressman din po ngayon? Opo. So you haven't met them po tulad na sinabi nyo? Hindi po. Na-meet ko lang si Jocelyn. Mabait si Jocelyn sa akin. Meron mga alahas na binigyan sa akin ni Rafi na sinabi niya galing kay Jocelyn. Okay. So, did you meet Jocelyn po in person? Opo, mga 2 beses. 2 beses. Pero Okay. hindi si Maricel So, or Ralph. hindi si Maricel o kaya si Ralph. Opo. Dito, sa pahayag nito, lumalabas na hindi talaga pinakilala ni Senator Rafi Tulfo at ni Congresswoman Jocelyn Puwa itong si Grandy sa kanilang anak. Well, hindi natin sila masisisi dahil baka yung mga bata noon, dahil siguro itong mga anak nila, hindi naman inisip na may unang pamilya ito si Senator Rafi Tulfo. At hindi rin siguro inisip na may ibang anak si Senator Rafi Tulfo sa ibang babae. Masakit yon sa anak. Sa totoo lang, masakit iyon, especially kung ang alam nila, sila yung lehitimong pamilya. Tapos malalaman mo, hindi pala sila ang lehitimong pamilya. Or, hindi pala sila nag-iisang pamilya. Mahirap talagang ipagtapat yon sa mga anak. Communicate with any of dito po sa father side nyo through any of the communication channels like phone or social media or email. Do you communicate with them? Hindi po. And even if I wanted to communicate, I don't have their information. Well, teka, I have Ralph's Facebook. So kung gusto ko, I guess I could reach out to Ralph. Pero hindi po. Ngayon po, meron hong meron pong mga very sensitive questions dito, and it's okay po if you don't want to answer them. Okay? Ito ho kasi from the people who are watching right now, they submitted these questions. Meron ho ditong question from Teacher Mark React. Teacher Mark Reacts po. Ang sabi po dito, yung po, may galit ka daw po ba sa inyo ngayon sa inyong father? Salamat sa question. Magandang question yan. I haven't really thought about it. Nung siguro bata ako, when I was
still in my 20s, even, may galit ako. Pero ngayon, wala. That's good to know po. Inamin niya na masama ang loob niya sa kanyang ama. Especially nung bata-bata pa siya. From the looks of it, it seems she had suffered depression. Dahil nandoon yung self-pity. Kasi lumaki nga siya na wala siyang sariling ama. Pero nung nais niya nang kilalanin ang sarili niyang ama, pakiramdam niya, hindi pa siya tanggap. Kaya hindi natin maiiwasan yung feeling ng self-pity. Kaya lagi niyang iniisip na dapat pagkaharap niya yung sarili niyang tatay, dapat lagi siyang good. Dapat hindi nagagalit sa kanya si Senator Raffy Tulfo. Kaya ngayon, nadadamay siya sa pakikipagsabuatan kapag kasama yung girlfriend niya. Pero nung nagkakaedad, napatawad niya na malamang ang kanyang ama. Dahil sa ngayon, pakiramdam natin, hindi naman siya umaasa sa kanyang sariling ama. Dahil nga, di ba napaso siya, dahil nung gusto niyang kontakin para humingi ng tulong, hindi niya makontak. There is a question here in the comment section. They are accusing Raffy Tulfo of having or being a hypocrite because if you are not aware, he has this show called Raffy Tulfo in Action, wherein he lambasts or make it as a daily topic family issues in relation specifically parents who don't give support, fathers who have mistresses, etc. Now, are you aware of that format of the show? And if you are, what can you say about Raffy Tulfo treating you that way and Raffy Tulfo having a show like that? Ang first word na naiisip ko ay I'm disgusted, diba? Alam ko grabe yung word na yon, pero yun ang the first thing that I thought of. Pero I think, diba, as long as he helped a lot of people, great. Pero at the same time, dapat tignan natin, why is he helping these people? Yung isip ko, all of his help are just to publicly help people. And I don't know if he's helping anyone privately. I think all of his help is captured on social media, on the TV, public, and it's monetized. So although I am glad he's helping people that cannot help themselves, I'm also disgusted that it's a format for him to monetize and exploit people, because I don't really believe it's in his nature to want to help people. I truly believe he's helping people to help himself. At sinabi pa nga ni Miss Grandy na tumutulong lang sa at sinabi pa at pinagdiinan pa ni Miss Grandy na tumutulong lang si Senator Raffy Tulfo para tulungan ang sarili niya. Medyo masakit yon dahil lumalabas na ang pagtulong ni Senator Raffy Tulfo ay hindi totoo, hindi galing sa puso, kundi para tulungan ding umangat yung sarili niya. Medyo mabigat na paratang ito. Sana patunayan ni Senator Raffy Tulfo sa sarili niyang anak mismo, kahit hindi na sa atin, na mali ang kanyang impresyon sa sarili niyang ama na tumutulong on air sa kanyang programa. Sana mabago ang impresyon na ito ng sarili niyang anak. Malamang nasabi niya ito dahil mismong siya, si Miss Grandy, na anak ni Senator Raffy Tulfo, hindi niya natulungan. Noong mga panahon, kailangan niya yung tulong. Especially, noong panahon nag-aaral siya. Kaya malamang nasabi niya na ang pagtulong ni Senator Raffy Tulfo ay pang-camera lamang at kapag monetize. Si Chelsea kaya, yung anak daw ni Senator Raffy Tulfo kay Lizelle, hindi kaya naranasan ni Chelsea yung mga naranasan ni Miss Grandy?
Sana hindi naman. So sana, yung mga pinapayo ni Senator Raffy Tulfo sa kanyang programa, sana nagawa niya sa sarili niyang pamilya. Pwede niya itong pasinungalingan, i-prove niya na naging mabuti siyang ama kay Miss Grandy nung mga panahon na kailangan siya nito. Kung may tanong kung nakapag-move on na ba si Grandy, we don't know and we are not so sure. Only Grandy can tell. And we can only hope that time would be able to help heal all wounds. So hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.